What's up guys? Welcome back to my channel. And for today's video, I will share to you 5 tips on how I properly use and manage my credit cards. But before we start, let me share this verse to you from Jeremiah 29 verse 11, my favorite verse. It says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." This is one of my favorite verse na nag-aaral pa ako, but this season of my life, it reminds me that I can still trust God, that whatever I'm going through at this moment, so I can still trust His plans because His plans are still perfect and best for me. 3 years ago, kung hindi niya pa napapanood, may ginawa rin akong video about how to manage about Credit Card 101. And share ko din yung mga tips on how I handle and manage my credit card. And that time, sa pala yung credit card ko. Pero ngayon, 3 years na nakalipas, nanganak na siya ng nanganak, dumami na yung credit cards. Kaya naman, ito, gumawa ulit ako ng panibagong content on how I properly and manage my credit cards. Para magkaroon din kayo ng mga tips, especially sa mga beginners or sa mga madami ng mga credit cards dyan at kailangan din ng tips kung paano nga ba siya i-organize or kung paano nga ba siya i-manage. So, tip number 1 natin is choose the best credit card. So, yung mga banks kasi, sari-sari kasi yung mga types ng mga credit cards and bawat credit card may kanya-kanya din sila mga features and mga benefits. Kaya naman, yung isa kong credit card before, nanganak na siya ng anak, dumami na siya. So, from 1 credit card, naging 5, naging 6, o baka yung iba dyan, madami na talaga ang credit card. Kasi nga, bawat credit cards, may kanya-kanya sila mga features, may kanya mga benefits, may kanya mga advantages. Kaya naman, ayun, sobrang understandable talaga kung bakit madaming mga credit card yung mga card holders. So, I remember before, sabi ko na, dapat stick lang dapat ako sa isang credit card. Pero nung nasas ko na yung spending ko, nalaman ko na madami pa mga credit card offers, which is the best, depende dun sa naging spending pattern ko. So, kaya naman, dumami na yung mga credit cards ko kasi I try to discover other types of cards, ano nga ba yung mga iba pang other cards na kung saan very beneficial siya pagdating sa spending pattern ko. So, kaya yun, hindi lang ako nag-stick sa isang credit card, but I also try to discover what other credit cards pa yung pinaka-the best, depende sa spending pattern. So, ayun na nga, i-assess muna natin yung bawat spending natin, more on yung spending pattern ba natin is more on shopping, more on dining ba, more on entertainment, more on paying our bills ba, mga essentials, groceries, non-essentials, or more on travel ba yung mga naging spending natin. So, assessment natin yung bawat spending natin, and then maybe we can try to discover and choose the best credit card sa bawat spending natin para magiging rewarding siya. And I know choosing the best credit card for us can be difficult, and napagtanto ko na sarili lang pala natin yung makakapag-justify kung ano nga ba yung pinaka-best credit card natin kasi nakadepende nga siya sa spending pattern natin, on what we spend, and how we spend. Kaya, ayun, assess lang natin kung ano nga ba yung spending pattern natin, saan ba tayo more on nag-spend, and then maybe we can try to look for the best credit card for that particular spending pattern. And second tip ko naman is use a credit card like a debit card. So, isa nga sa mga kinakatakot ko before nung wala pa akong credit card. Ayaw ko talaga ng credit card before kasi nga baka mabaon ako sa utang. Kasi isa sa yung mga reason kung bakit nagkakautang o lumalaki yung utang ng bawat tao because of the credit card. So, yun sa kinakatakot ko before. Pero when you use or think na gagamitin mo yung credit card mo like a debit card, so for sure, hindi tayo maiiwasan natin yung mga utang na ito. And for me lang very helpful talaga siya pagdating sa adulting kasi nandun yung pag-ano mo sa sarili mo, yung pag-organize mo ng mga budgets, ng mga finance, and also yung pag-control mo ng sarili mo about your spending. So, ayun, dun mo talaga matututunan. Kaya sobrang helpful din talaga ng credit card and ayun, nag-interesado din ako for trying a credit card hanggang sa na-try na ako ng isa. Ayun, medyo lumawak na, hindi na ako natakot sa credit card kasi it's up to you pala on how you use your credit card, whether you take advantage of it or the bank will take advantage of you. Kaya, use our credit card wisely talaga. So, what I'm trying to say with this tip mga palangga is, bago natin gamitin yung mga credit cards natin, is assess muna natin kung meron nga ba talaga tayong pambayad. So, katulad ng debit cards, di ba? So, yung mga debit cards, bago mo siya gamitin or bago mag-go through yung payment mo, kailangan may laman muna yung link bank account. Kung walang laman yung link bank account na yun, for sure, hindi mag-go through yung payment. So, same goes with our credit card. Dapat, we can bring that thinking of using our credit card na bago ko siya gamitin, dapat alam ko na may funds to cover na ako para in case na dumating na yung bill, hindi na ako maghahagilap kung saan pa ako kuha ng pambayad for that particular spending. So, always
think na meron ba tayong funds to cover before using our credit card for each of spending. Bago tayo magpatuloy, pakilala lang ako saglit. My name is John Pelgaco. You can call me JP for short. And in this channel, I upload videos about credit cards, personal finance, basic experience ko, and also yung mga travel vlogs ko. So if you're interested with this kind of contents, or if you've been watching some of my videos na, please support me by clicking that subscribe button and palike din ang video na ito. Maraming salamat po. And tip number 3 natin is track and monitor our spending. Very helpful talaga nito mga palangga since I started my credit card. Sobrang helpful niya talaga na every time na gagamitin ko yung card ko or every time I spend, whether online or whether in-store, tinatrack ko talaga yung bawat spending ko. And I think sobrang helpful na siya hanggang sa naging habit ko na lang siya. And hindi lang sa isang credit card but lahat ng mga credit cards ko. Ginawan ko siya ng kanya-kanya mga tracker para alam ko kung saan ko nga ba siya nagagastos. Yung hindi yung magugulat ka na lang, bakit may mga ganitong transactions, bakit ganito yung babayaran natin. So, nasa-set na agad yung expectation natin kasi nga, natatrack natin yung bawat spending. Kaya sobrang helpful talaga nito. And I think isa sa mga pinaka-best practices talaga na to, especially sa mga beginner dyan. And even sa mga existing credit card holders na, much better talaga na tiyatrack natin yung bawat spending natin. And not just only for tracking dun sa mga trackers natin, yung mga kanya-kanyang sarili nating trackers. So, pati din yung mga mobile banking app, mas maganda din talaga na i-monitor din natin dun sa banking app, sa mobile banking app, kung ano nga ba yung mga nag-post na charges. Doon kasi sa mobile banking, mag-reflect, most of the time, mag-reflect lang doon yung mga posted transactions. Pero yung mga pending pa, hindi pa agad siya mag-reflect. Kaya sobrang importante din lang may sarili tayong tracker para na ma-match natin doon sa mga posted charges doon sa mobile banking app. And maganda din na tingnan din natin or check din natin yung mobile banking app para malaman natin ano nga ba yung mga nag-post na charges, nagmamatch ba siya sa tracker natin, o baka kasi may mga built-in error tayo makita na magawan agad ng paraan. And in my case naman, sa pagtatrack ng mga spending ko, I always use Google Sheet kasi nga accessible siya sa kahit anong devices. And since lagi ko naman hawak yung phone ko, so every time I spend, so tinatrack ko na agad siya doon sa Google Sheet. And hindi lang yun in case na hindi wala sa akin yung phone at kailangan kong gumamit ng ibang devices. So accessible pa siya sa ibang devices like laptop or sa tablet. So ma-open mo yung Google account mo doon and then ma-open mo din yung Google Sheet. Kaya sobrang accessible niya, sobrang convenient, kaya yun yung lagi kong gamit sa pagtatrack ng aking mga spending. I don't use other apps kasi may yung iba gumagamit ng mga ibang applications. I'm not sure kasi parang nung nagkaroon ako ng issue about my Maya account or Maya app, so parang naging stick na ako sa sarili kong tracker instead of using other third-party applications. Pero it's up to you naman as long as safe yung ganung mga trackers, then we can take advantage of those. Ay, yung may nababasa nga ako sa mga comment section ko in the past videos na notebook ka lang yung kanyang gamit sa pagtatrack ng mga spending niya. So, and it's okay, kahit ano pa yung mga tracker natin, as long as it's safe, as long as convenient sa atin, as long as nakakapag-track tayo, it serves its purpose, then much better na yun. Nagamitin talaga natin para matrack lahat yung mga spending natin. Kasi sobrang sobrang helpful talaga siya. I remember nga that time, matagal na to parang 2 years ago. So ayun, na-charge ako ng twice. Pagka-check ko sa mobile banking, nakita ko nag-duplicate yung charge na isang bill na binayaran ko. And then sa tracker naman, isa lang. So madali ko na lang siya na nakikita ko ano nga ba yung difference niya. Lalo na pagdating ng bill. So pagdating ng actual bill, makikita mo na agad lahat ng mga transactions mo doon at saka yung total amount. So makukompare mo siya doon sa tracker mo kung nagmamatch ba siya or hindi. At madali mo lang siya makita kung ano nga ba yung difference niya. May pagkaiba ba doon sa tracker mo. At madali mo malaman kung ano nga ba yung pinagkaiba niya. And yun, sobrang helpful niya talaga, guys. Best practices talaga yung pagtatrack ng mga spending natin. Kasi magkakaroon na tayo ng expectation kung ano nga ba yung total amount na babayaran natin at ano nga ba yung magiging may expect na or makukuha na natin yung expectation kung magkano nga ba yung amount na mga padating na bill natin. Additionally, itong pagtatrack pala ng mga spending natin or yung tracker is sobrang helpful din, especially kapag madami ka ng credit cards. Like, multiple na yung mga credit cards mo. Kung isa pa lang credit card nga, di ba, minsan nahihirapan din tayo. What if madami na tayong credit card? So, sobrang helpful talaga na meron tayong sariling tracker for each of our credit card para alam natin kung magkano nga ba yung expect na babayaran natin for this particular
card, for this another card. So, gawa tayo ng sarili ng tracker for each of the cards. Para pagdating ng bill ng bawat cards na yon, magkakaroon na tayo ng idea at madali natin malaman kung na-charge ba tayo ng tama or hindi. Additionally, alam nyo ba, nakakatulong din talaga yung pagtatrack para ma-utilize pa natin yung iba natin mga credit cards, especially kapag multiple cards or madami kayong mga credit cards. Bigyan ko kayo example. So, dito sa China Bank Home Visa Platinum, which is sa mga bago kong credit cards. So, meron siyang cashback na 5% to all spending. Pero, meron siyang cap yung kanyang cashback, which is 1,500 pesos monthly. So, bawat statement, kailangan, ang total cashback lang na pwedeng ma-earn with my spending is 1,500 pesos. So, kung 1,500 pesos yon, yung 5% cashback, so, equivalent niya dapat yung magiging spending ko dapat is nasa 30,000 plus. Now, using or having the tracker, kapag nakikita ko na, ay, yung spending ko na is nasa 30,000 plus na, tapos matagal pa yung statement date ko or bago mag-close yung billing cycle, I stop using this card na kasi nga hindi na magiging rewarding yung mga next spending ko. And that gives me the opportunity to use my other cards para mas maging rewarding pa yung mga susunod ko pang spending so instead na aantayin ko pa na mag-restart yung cycle or mag-close yung statement cycle nitong card na to, I can take advantage of my other cards na kung saan magiging rewarding pa yung mga magiging next spending ko. And tip number 4 natin is pay our credit card monthly bills before due date. Actually, isa talaga sa pinaka number 1 rule talaga na kailangan nating i-apply for having a credit card. Kaya naman, related siya doon sa tip number 2 natin kanina na use our credit card like a debit card. Kasi kapag ginawa natin yon, meron tayong funds to cover. So, that means kapag dumating man yung statement, hindi tayo mag-work kung saan pa natin kukunin yung pambayad at mababayaran na agad natin yung ating mga credit card bills in full bago pa mag-due date. Actually, for me, yung pinaka-best time talaga ng pagbayad ng ating mga credit card bills is right after na dumating yung bill, which is on our statement date or after ma-generate yung bill natin. And the reason behind that is number 1 is it will avoid confusion. So, hindi tayo magkakaroon ng mga confusions kasi pagdating pala ng bill, nabayaran na agad natin yung total amount due. So, wala na tayong ikaka-worry pa. And another one is, mag-restore na agad yung credit limit natin. So, kung naman yung mga nagamit natin, na spend natin for that particular statement, at kapag nabayaran natin yun in full, so ma-restore na agad yung mga nagamit nating credit limit. And it will give us chance pa na ma-maximize pa natin yung ating credit card for the next statement or next cycle. And additional benefit niya ng pagbabayad right after we receive our bill is hindi na kailangan natin mag-worry. Like, hindi mo pa kailangan i-set sa calendar mo kailan pa ba mag-due yung credit card mo bago mo bayaran. Kasi baka mamaya makalimutan natin. And also yung mga payments, may mga processing time yan. Yung iba 5 to 7 days, yung iba 3 to 5 days. So kung malapit na mag-due yung bill mo, yung credit card bill mo at hindi pa umabot dun sa due date, di ba, possible pa tayo ma-charge ng late payment fee or kahit anong mga bank charges. Kaya sobrang safe talaga na magbayad talaga tayo ng ating mga credit card bills once na na-receive natin yung bill and pay it in full. And para sa mga credit card beginners dyan o sa mga wala pang idea how credit card works, so monthly po tayo makaka-receive ng ating bill sa mga credit cards natin. So meron siyang cycle. For example, kung statement mo is from every second of the month, so from 3rd of the month to 2nd of the next month, yun yung cycle na lahat ng mga charges mo doon mag-reflect doon sa particular bill na yun. So monthly tayo makaka-receive ng bills natin and doon mag-reflect lahat ng mga ginamit natin for that particular monthly statement cycle. And we can expect to receive our monthly bills on our statement date. Kaya hindi talaga ako magsasawa na kailangan nating alamin talaga kung ano nga ba yung mga statement date ng ating mga credit card. Kasi on that date, we can expect na parating na yung ating bill ng ating credit card. And yun na yung magiging close date ng ating billing cycle. So, usually sa base na napapansin ko, usually mga 1 to 2 days after our statement date is ma-generate na agad yung bill. Kasi generate pa ni bank lahat ng mga transactions natin for that particular cycle. So, once we receive our bill, may kita tayo doong minimum amount due, doon din makikita yung total amount due, and also yung due date ng ating credit card. And for that mga palangga, wag tayong magpapalinlang for just paying only the minimum amount due. Always pay the total amount due or pay it in full before the due date. So, kung nag-alinahan kayo, kaya nga ba yung due date ng card ko? So, lagi natin i-check yung ating mga credit card bills, yung mga monthly statement natin. Kasi doon mag-reflect lahat ng
information, lahat ng mga transactions na nagamit natin, ano nga ba yung total amount na kailangan natin bayaran, at kailangan yung day kung kailan ba natin dapat siya mabayaran agad. Pero for me again, much better siyang bayaran agad right after we receive our bill para wala na tayo pang i-worry instead na magantay pa tayo ng due date. And going back kanina dun sa minimum amount due, yung minimum amount due yung napalangga is parang trick siya ni bank. So, kapag yun ang binayaran natin, pwede naman natin yun yung bayaran, yung minimum amount due. Pero once we started paying only the minimum amount due, doon na magkakaroon tayo ng mga interest or other charges coming from the bank. And magiging masaya na si bank doon kasi kikita na si bank sa atin kasi nga, yung minimum amount due lang yung binayaran natin. At may mga remaining balances pa tayo, which lolobo siya ng lolobo. Kaya naman, nagkakaroon ng utang or lumalobo or hindi nakakaalis sa utang yung mga credit card holders or nababaon sa utang kasi nga, nababayaran na is yung minimum amount due. Pero kung binabayaran lang natin yung total amount due, kung ano lang yung ginastos natin, yun lang yung mababayaran natin at ma-avoid natin yung mga other charges or fees coming from the bank. And number 5 tip natin, which is the last tip, is don't hesitate to reach out to our bank. So, isa talaga sa best practices din talaga is yung pag-reach out sa bank. Lalo na kapag may mga issues tayo sa card, like meron tayo na-encounter na unauthorized charge, built-in error, or kapag may mga question tayo sa mga transactions natin. So, best route talaga natin is yung mismong bank natin, hindi yung social media. Though social media can be helpful, especially kapag kailangan natin mag-research for that particular charge or kapag wala tayong idea. So, pwede naman social media. Pero yung pinaka-best route talaga makapagbigay na accurate answer sa atin is yung mismong customer service ng bank. Kasi, bawat banks kasi may kanya-kanya sila mga processes. So, kapag mismo dun tayo mag-i-inquire sa bank mismo, so, makaka-receive tayo na accurate answer. Tsaka, masasagot yung mga confusions natin at matutulungan agad tayo sa mga issue natin sa card. So, related din ito dun sa pagtatrack na ating spending. So, aside from tracking our spending, right after na may makita kayong kakaiba na charge na hindi kayo familiar or may mga confusions kayo bakit ganito or baka nagdoble yung charges nyo. So, much better to call our banks right away. Huwag na tayong pamag-antay or antayin pa natin yung bill bago tayo tumawag sa bank. So, itawag na agad natin sa bank para magkaroon na agad ng action. Calling our banks is not just only for emergencies but also for general inquiry or kapag may mga issue tayo sa card natin like nagdi-decline yung mga cards, yung mga payments natin or kapag may mga additional concern kayo like pag-waive ng annual fee or yung pag-inquire ng mga rewards natin o yung total earned cashbacks natin. So, best route talaga natin is yung customer service ng mismong bank. Kaya nga when I started having a credit card na, napapadalas na yung pagtawag ko sa mga banks or mga financial institutions. Kaya that time, nag-switch ako from prepaid to postpaid para lang magkaroon ako ng option to call the banks kasi nga most of the banks ang gamit nila is landline numbers. So, for me to have the option to call landline numbers, nag-switch ako that time nung first credit card ko. Nag-switch ako that time to postpaid. Pero dahil nga may offer na ngayon si Smart Prepaid na pwede na tayo makatawag sa landline, may mga promos na sila. So, I switched back na from postpaid to prepaid. Meron akong video about it. Ginawan ko lang siya nung nakaraan lang. So, watch nyo yun guys, especially if you're using a prepaid Smart. So, may option na tayong tumawag sa mga landline numbers. And pwede na tayong tumawag sa ating mga banks anytime sa mababang cost. Additionally pala, sa pagtawag sa mga banks natin, much better gamitin natin yung number na naka-indicate doon sa likod ng ating card. So, may mga card hotline doon. Yun dapat yung lagi natin gamitin. Huwag tayong mag-search. And additionally din, kapag may makaka-receive tayong mga tawag sa mga nagsasabi na galing sila sa banks na to, huwag natin i-entertain. Though, pwede naman, pero huwag tayong magbigay ng mga personal information, especially kapag incoming calls. Mas maganda talaga na tayo yung tumatawag sa bank para i-inquire or para i-validate lahat ng mga information. Especially nowadays, di ba, uso-uso yung mga scams. So, kaya maging careful din tayo sa pagsagot ng mga tawag. Kapag sasabi sila na, ay galing ako sa bangko na to, you have the offer, ganun. So, decline natin yung call. Much better na tayo yung magre-reach out mismo sa bank para mag-inquire kung legit nga ba siya or hindi bago tayo mag-proceed. So, those are my tips on how I use and properly manage my credit card. For me, proper yun. Pero those are my tips for you mga palangga. And to conclude this video, so dapat maging responsable tayo sa bawat credit cards natin, especially sa mga spending natin. Dapat maging responsable tayo. Kasi nga, the other way around lang yan is either we will take advantage of the card or the bank will take advantage of us. Kaya dapat maging responsable tayo. Dapat tayo yung nagtitake advantage sa mga cards natin. Hindi tayo na take advantage ng banks. Kasi baka mamaya, diba, dami ng mga fees na binabayaran natin sa bank lang na pupunta. So,
always use our credit card properly. And let's pray then na for wisdom, na magkaroon tayo ng wisdom on how to manage our credit card properly, na maging safe siya at maging secure yung mga spending natin. So that's it for today's video. Thank you so much guys for watching. Again, this is JP, and always remember that God loves you no matter who you are and no matter what you have done. Let's just accept Jesus as our Lord and our Savior. Thank you so much guys muli for watching, and see you all in our next video. Paalam!